Mga kababayan, unahin muna natin itong Marcoleta versus Soto. Sagutan ng mga kababayan, tinuruan ang isang abogado. Etong si Marcoleta, napapansin natin parang power tripper no? Napapansin natin mga kababayan na parang nabigyan lang ng pagkakataon. Di ko alam kung bakit nanalo to sa Senado. Pero parang kinakayan-kayanan niya lang. At tingin ko mayroon tong plano na kunin din ang seat ng Senate President, mga kababayan. Halina po at pag-usapan natin, pakinggan kung paano niya po tinatanong, paano niya po mga kababayan binubutasan itong pamumuno nitong si Tito Soto. Pakinggan po natin. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. He said that such insertions could threaten the economy. Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito, bakit pinayagan ito? Okay, mga kababayan, tigil ko muna kasi marami naguguluhan. Ano nga ba ang insertion? Ito ba ay legal or ito ay illegal? Mga kababayan, depende kung saan nag-insert. Okay? Depende kung saan nag-insert. Pero technically, ang insertion is legal. Mga kababayan, legal yan. Pero kapag natapos na ang lahat, diba? Tapos bigla kang nag-insert para sa yung sariling personal na interest ay nagiging iba na rin ang tema at nagiging iba na rin po ang kahulugan ng insertion. Pag ang insertion ay may kickbacks, doon nagkakaroon po ng matatawag natin insertion na illegal. Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Okay, shoutout ko muna si Ma'am Marie Zambrona. Shoutout Mr. po. President, when former DPWH Undersecretary Cabral, as disclosed by Senator Lacson, offered insertions in the 2026 budget to the Senate President, Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. At that time, he appeared to draw a moral line that insertions were wrong. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years? Hoy, mga kababayan, binabahiran na nila yung pagkatao nitong si Tito Soto. Pero bandang sa huli, mga kababayan, mapapahiya ng husto at talagang ipapamukha dito kay Marcoleta ang kanyang mga sinasabi, mga kababayan, ay pawang paninira lamang. Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process. These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people." Just yesterday, Mr. President, Senator Lacson clarified that he did not mean to put anyone on the spot, but expressed that this is a chance for both houses to heed to the public outrage against corruption. Kasi naman mga kababayan, alam po natin, ito ay ano lang din parang pinangalanan lang, ni-rename lang na PIDAP, di ba? PIDAP. Ganun lang din naman yan Dinaan lang sa insertion, mga kababayan. Sabi ko nga nung una, okay sa akin ang insertion. Bakit kanyo? Magagamit ito sa biglaang pangangailangan. Kaya lang naging
gawain ng mga corrupt na politiko eh. Gamitin ang insertion para makapag-kickbacks. Yet the fact remains, his prior statements have already cast doubts and shadows not just to the individuals he alluded to, but also to the integrity of this institution. His disclosure last Sunday ended up banners of newspapers Monday morning, to the consternation of his colleagues. While a caucus was called in the afternoon of the same day to explain that it was not meant to put anyone on the spot but to heed the public outrage, it's too late in the day, Mr. President. Mr. President, the confusion is further compounded. For years, Senator Lacson made it his moral crusade to denounce budget manipulations as the breeding ground of corruption, particularly infrastructure projects like Totoo naman. flood control. He called them humongous budget insertions that fueled waste and abuse. But then in the wake of public outrage, instead of pressing for accountability and demanding justice for past misuse, he appeared to have abruptly shifted tone. After pontificating on the evils of insertions, he suddenly got off from his hobby horse of morality and simply urged both chambers to heed the public outrage. What does this mean, Mr. President? That after all the thunder, we simply move on. This inconsistency, first condemning insertions as corrupt, then quietly moving on without demanding redress, only deepens public distrust. Are we truly committed to reform or merely staging rhetorical battles without the resolve to clean up the rat? This flip-flop erodes the consistency of our institutions' stand. Are insertions wrong or are they right? If they are wrong, why did we allow them? If they are right, why did we deny them before? So ngayon pinag-aaway niya yung mga statement nitong si Tito Soto maging itong si Panfilo Lacson. Mga kababayan, kasi merong mga statement itong si Lacson na sinasabi niya insertion, mga kababayan, ay nagiging ugat ng korupsyon. At meron din sinasabi sa kabilang banda na ang insertion is legal. Mga kababayan, mamaya po ay mapapakinggan po natin ang pagkakaiba ng mga insertion sa bawat pagkakataon or series of events. Kagaya po ng GAA, ng BICAM, at mga kababayan, yung version ng bawat nasabi pong budget sa bawat ahensya, or ibig sabihin kung ito po ay nasa lower house or nasa upper house, sa Senado. Mr. President, we must confront this issue not with rhetoric, but with clarity of principle. The Senate is tasked under the Constitution with the power of the purse and the vital function of oversight. But let me ask, is oversight synonymous with budget insertions? Or are insertions merely convenient vehicles for pork and patronage? Without a clear framework, we risk reducing this chamber to nothing more than a rubber stamp of the powers that be, thereby undermining the checks and balances carefully designed by the framers of our Constitution. The so-called flood control scandal illustrates the urgency of this clarification, Mr. President. For years, billions of pesos were poured into flood control projects. Yet today, every typhoon, every monsoon rain still brings massive flooding to our communities. Kasi marami magnanakaw. Where did the money go? Were the projects properly planned and implemented? Or were they merely vehicles for lump sum appropriations and political accommodations? If Senate oversight means anything, it must mean exposing these abuses. But if oversight is confused with insertions, then the Senate itself becomes complicit. Instead of protecting the people from waste and corruption, we risk becoming enablers of it. This is why the rules must be clarified so that oversight is exercised as a constitutional duty, not as a bargaining chip for the insertions hidden in the budget. Yun ang katotohanan, di ba? Bargaining chip talaga yun, Mr. hidden in the President, budget. Our people demand clarity. They demand consistency. Most of all, they demand accountability.
The budget is not the private purse of politicians. It is the lifeblood of the nation. The flood control scandal is proof that unless we strengthen our oversight function, billions will continue to be wasted, and the Filipino people will continue to miserably suffer. I therefore urge this chamber to undertake a comprehensive review of our rules and practices on budget amendments and insertions, to draw the line between legitimate oversight and illegitimate manipulation, and to reclaim the public trust in our stewardship of their hard-earned taxes. Let us not be remembered as the Senate that equivocated on principle. Let us be remembered as the Senate that stood firm for transparency, for integrity, and for the Constitution. Thank you, Mr. President. Thank you. Paano kaya kung hindi nanalo si Marcoleta, no? Walang representative ang tawag dito, minority block. Ang Duterte block, mga kababayan, hindi naman pwede si Robin. Hindi naman pwedeng si Bato. Malamang si Alan Cayetano lang. Before I recognize the majority leader, I just wish the presentation of the privileged speech of the gentleman was delivered while Senator Lacson was here. But Tama. nevertheless, to answer his question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertions in the budget. Because insertions are not tolerated, and I will never do that, because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. You know, but it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Insertions are the ones that were done with this previous budget, which was done in the BICAM. Yun ang insertion. Malinaw yun. May kaiba yung insertion sa amendment. Amendment is legally done during second reading and approved on third reading. Oo. Kayo, nagsabay ka na, nagpapasok ka doon, insertion yun. And I have never done that. All right? Now, So, ibig sabihin ni Tito Soto dito, Marcoleta, may dalawang klase ng insertion. Kapag ang insertion ay ginawa sa second reading dahil may amendment, ibig sabihin may binago. Alam lahat, mga kababayan, ng lahat, di ba? Alam ng lahat. Transparency. May amendment nga eh. So, kailangan natin baguhin to, kailangan natin bawasan. Something like that. So, ibig sabihin, lahat ng mga kasama doon sa second reading, lahat ng mga senador, lahat ng mga kongresista, mga kababayan, ay alam nila yung nangyayari. Diba? Yun yung gustong ipunto nitong si Tito Soto. Pero, mga kababayan, kapag yan ay nag-insert ka na dyan sa second reading dahil sa amendment na tinatawag, tapos napunta ngayon sa BICAM, tapos na. Yung, kumbaga, kompleto na lahat, okay na. Na may mga line items na. Tapos ngayon, dahil sa BICAM, sisikreto yung mga politiko or yung mga magnanakaw na politiko, mga kababayan, yun yung masasabi ng ating insertion na illegal. Dahil hindi alam yan ng iba eh. Sila lang ang nakakaalam. Mga kababayan, doon sa Bicameral Conference Committee. Diba ilan lang yun? 12. 12 senador, 12 kongresista, tapos magkakaroon pa ng tinatawag na small committee. Doon sila gumagawa ng hocus-pocus. Eh yan ang sinasabi ni Tito Soto na never, ever niyang ginawa yon. I have never been, di ba? Ano sabi niya ganon? I have never been did that, mga kababayan. Or done that. Hindi niya po ginawa. Kahit isang beses, Marcoleta, ano sinasabi mo ngayon? Na ginugulo mo ang taong bayan, ano yan, para gusto mo lagyan ng malicious yung mga utak ng mga tao na dapat incapacitated na itong si Tito Soto? Mali-mali na ang kanilang mga pinagsasasabi?
Nag-aaway-away na ang kanilang mga statement. Ganun ba yung gusto mong idungi sa pangalan ni Tito Zen? Ha? Sabi ni Ma'am Corazon Villar, kumbaga legal ang insertion. Nagiging masama lang kapag ninakaw na at pinagkaitan ng mga mambabatas. Tama. O pinagkakakitaan rather ng mga mambabatas, mga kababayan. Yun nga po eh. Yung gustong sabihin dito ni Tito Soto. 'Di ba? Kasi nga pinaghahalo nila mga kababayan. Yung 'di ba merong may inilabas dito na statement si Panfilo Lacson na sabi halos lahat ng mga senador ay mayroong 100 billion insertion. 'Di ba? Mga kababayan, 100 billion ba o 100 million? Sorry sa figure, medyo namamali tayo sa million or billion. Basta merong 100 mga kababayan, bawat senador daw. Nasasaktan itong mga ito. Total, pinagbibintangan naman tayo. Lahat tayo merong 100 something insertion. Sabi, ibigay na lang natin sa OBP. Ganun na sila, di ba? Tinatamaan kasi itong mga to, mga kababayan. Kaya ngayon, kala ko ba legal ang insertion? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, may 100 billion ang kada isa. Di parang pinapapangit nyo ang imahe ng bawat senador. Ganun ang gustong palabasin ni Marcoleta. Kaya ngayon, itinatama ni Tito Soto, teka lang, ang sinasabi kong insertion na hindi tama, yung insertion na ginawa doon sa BICAM para pagkakitaan. Diba? Hindi yan yung insertion doon sa amendment on the second reading na talagang alam ng lahat. Kasi pag sinabing amendment on the second reading, lahat nakakaalam. Open ito. Transparent, mga kababayan. At ito po ay pinagbutuhan, ito po ay sinang-ayunan ng mga bawat membro. Diba? Hindi kagaya po nung nasa tapos na lahat. Tapos magi-insert. Ang ginagawa kasi nila ganito. Doon sa insertion sa BICAM, mga kababayan, kukuha sila ngayon ng mga titingin sila sa bawat ahensya. Let's say for example sa PhilHealth o kaya sa DepEd. Magka-cut sila doon, mga kababayan. Pag nag-cut sila doon, nahanapan nila na ito pwede to, sobrang laki ng budget. Bawasan natin, ilagay natin sa DPWH. Okay? Doon sa DPWH, mga kababayan, dahil inilagay nila doon, sila ngayon ang magiging proponent ng mga project. At dahil sila ay proponent ng project, mga kababayan, doon na pumapasok yung kickback. Edward Garcia, 100 billion. Salamat po sa sa akin, pag-correct. Mga kababayan, ba't kayo tinatamaan doon? Sabi, kung ito po, mga kababayan, ay legal, hindi kayo dapat tamaan. Kasi sabi, insertion is legal kapag ito po ay under ng amendment on the second reading. Saan nyo ba inilagay ang insertion na yan? Yan ang tanong eh. Saan nyo po inilagay? Kailan nyo po inilagay? Ito ba ay inilagay nyo on the second reading? Nung magkaroon ng amendment? Or ito ay inilagay nyo ang insertion nung kayo-kayo na lang? Diba? Mga kababayan, yun ang mahalagang katanungan dun eh. Kailan at saan nyo inilagay? Hirap kasi si Marcoleta, mahilig humanap ng butas, kaso bouncing back to them lahat ng kanilang akusasyon, kaya mas lalong sinisira ang pagkatao nila. Alam nyo mga kababayan, strategy yan ng mga Duterte Black at ng mga nasa minority. Bakit kanyo? Kasi yung ginagawa ni Marcoleta, kapag hindi po yan nasasagot, mag-create ito ng doubt, magkakast ito ng doubt, magkakast po ito, mga kababayan, ng pagkakahati-hati, ng division. Kapag na-divide, alam na po natin, delikado. Kung napanood nyo, meron ako nakita kanina na title, si Top 1 ata yung nakita ko, na pwedeng mangyari any given time. Mga kababayan, na magpalit na naman ng Senate President. Manipis, sobrang nipis. Diba? 9 ngayon, mga kababayan, ang member ng minority. 15 sa majority. So, hindi po yun malaki na agwat, mga kababayan. Ilan lang po, 3 lang ang kailangan dyan, hindi na mapapalitan na kaagad si Tito Soto. Kaya ganyan ang ginagawa nila, hanap,
hanap ng butas. Lahat ng kahit small things yan na makita nila na mali, mga kababayan, o kaya na pwedeng mag-create ng doubt, yan ay gagamitin nila ang privilege speech. Kasi hindi sila pwedeng kasuhan eh. Pag privilege speech, mga kababayan, they can tell whatever they wanted to tell. They can say whatever they wanted to say. Wala pong makakapigil dyan. Not unless, mga kababayan, ang tanging paraan para mapigilan mo yan at mapigilan mo rin yung pag-create nila ng doubt ay kailangan sagutin mo yan in pronto. Kagaya po ng ginagawa ni Tito Soto. 'Di ba? Kung hindi po ginagawa... Sorry. Pag hindi po ginagawa ni Tito Soto yan or ginawa ni Tito Soto, mga kababayan, makakapuntos po ang itong sila Marcoleta. 'Di ba? Yan ang gawain nila. Pagmasdan nyo maigi. Lahat po ng plenaryo, araw-araw na lang ata eh. Lagi po sila nakasama. 'Di ba? Lagi po silang may binabanggit. Oh. Sabi ni Mary Grace Piatos, okay lang po yan, boss, may ICI naman po. Pero pati ang ICI, binabanatan na rin nila. Mga kababayan, bakit kanyo? DOJ nga lang eh. Nag-iingay si Marcoleta nung sinasabi niya, mga kababayan, yung supplementary affidavit, bawal daw. Kailan ka mga kababayan, kailan ka nakakita ng isang witness na walang supplementary affidavit? Kay Marcoleta lang ako nakarinig ng ganun. Ayaw niya ng may supplementary. Bakit kanyo? Kasi mga kababayan, pag may supplementary, may kasunod pa na ibubunyag, may papangalanan pa, may ilalabas pa na mga katibayan or statement na hindi naayon po sa kanila. Sabi ni Mama Lucy, dapat ganyan, dapat i-abolish na ang Senate. Kaya lang mga kababayan, paano natin may abolish ang Senate? Kailangan magpalit na tayo talaga ng ating type of government, 'di ba? Para ma-abolish na sila. Palagay ko kailangan na natin mga kababayan yung merong prime minister, no? Gawin nating prime minister si PBBM. Dapat maalis na yang si Marcoleta diyan sa Senado. Paris ng ginawa sa kanya sa Kamara. Bida-bida siya. Ang gusto niya siya ang laging tama. Nanggugulo lang siya like his son. Sayang ang binabayad sa kanila. Well, ganyan talaga mga ka-GP Natics. Talagang hindi po natin mapiplease ang lahat, no? Lalong-lalo na itong mga to, alam natin, kontrabida number 1. Surfing Lac Sumana, shoutout. Pati notaryo, baliwala daw. Napaliwanag na natin yan, mga kababayan. Dahil kasi, dito, sa notaryo na yan, na sila na-booking na sila eh. So ngayon, i-discredit na lang nila yan. Gagawa na sila ng Pero sa akin, ako naman, mga kababayan, sumusunod tayo sa batas. Tama, nanumpa yung tao. Nawawalan na ng, kumbaga, yung kakulangan ay natatapalan na doon sa notaryo. Pero bakit kailangan mong dayain yung notaryo? Pangalawa, nung itong si Guteza ay pinanumpa. Nanumpa siya, tapos tinanong sa kanya, ito bang notaryo dito ay totoo? With your knowledge. Sabi niya, oo. Ito daw ay legit. Doon nagsisinungaling. So, magkakaroon yun ngayon ng impact, mga kababayan. 'Di ba? Lagi silang nanggugulo, gumagawa ng ikasisira ng pamumuno ng SP. Kasi nga hindi sila makakilos. Mga kababayan na iba po ang nakaupo as SP at pro tempore. Yun po ang katotohanan yan. Mas makakagawa sila ng kanilang sariling kilos galaw kapag nawala yung mga yan at napalitan muli nila. 'Di ba? Yan talaga GP ang angkop sa bansa natin. GP in federal form of government, parliamentary kasi di maiiwasan ang corruption. Kagaya nga po ng sinasabi natin dito. Magpalit-palit man ng damit, magpalit-palit man ng tawag, yang PDAP, mga kababayan, 'di ba? Yang priority fund na 'yan, 'di ba, na nagkaroon ng kaso sila Jinggoy, Napoles, etong sila Rebilla kasama si Marcoleta at kung sino-sino pang mga pangalan. 'Di ba? Magpalit-palit man 'yan ng damit, ganun pa rin. Naikot-ikutan pa rin nila yung batas ngayon. Nawala yung PDAP. Napunta naman doon sa insertion, mga ka-GP Natics.
maliwanag na itong mga taong ito, dahil nga mahirap mahuli kasi sila-sila lang din ang nagtatakipan. Sila-sila lang din ang tumatanggap ng mga problema na ito. Ngayon, mapapatunayan natin, mga ka-GPnatics, sundan natin yung sinasabi dito ni Tito Soto na bakit galit na galit itong sila Marcoleta, galit na galit itong sila Chis Escudero. Kasi sinasabi nila ang may kasalanan, ang ugat ay ang Congress. Pero maliwanag dito, mga